Magandang umaga po sa lahat ng mga narito po sa ating Bible program. Ngayong linggo po ng umaga, February 21, 2021. Sa kalooban po ng Panginoong Diyos ay muli po tayong nabigyan ng mabuting pagkakataon upang maipagpatuloy po ang paglilingkod sa ating mga kababayan, hindi lamang po rito sa Pilipinas, kundi maging sa mga nasa abroad sa pamamagitan po ng ating paghahatid ng mabuting balita ng mga salita ng Panginoon. At sa umaga pong ito, alam ko po na marami ang nag-aabang dito po sa atin pong topic na ipinag-anyaya noon pong nakaraang Huwebes ng gabi. At natutuwa po ako, hindi pa ho tayo nag-uumpisa, ay meron na po agad ngayon na 42 sa Facebook Live. Salamat po dito sa mga nadadagdag pa na mga nakakasama po sa ating programa. Sa YouTube Live po ay hinihintay ko po ang pasabi noong ating kasama si Brother Jacob Santos kung ilan po yung nandyan sa YouTube Live. Yun po kasing iba mas prefer sa YouTube dahil sa kadahilan ng sila po ay nag-iingat, nagtatago pa rin ng kanilang mga identity dahil nga po sa monitoring na ginagawa sa kanila dahil sila nga po ay pinagbabawalan na manood at makinig sa atin dahil sinabi po na kapusungan sa Espiritu Santo ang manood at makinig kay Willie Santiago. Meron naman pong mga naglalakas ng loob na tayo po'y panoorin pa rin, yung mga narito sa Facebook Live. Yun naman pong mga nag-iingat kasi ang kanilang sinasabi, Brother Willie, baka ang aking pamilya mismo itakwil ako, ang asawa ko iwalayan ako pagka ako na lantad na ako nanonood sa programa mo. Kaya ayun, sila po ay nandun sa YouTube para maiwasan na sila po ay ma-monitor. Ngayong umaga ang ating paksa, basahin ko na po. 48 na po ang nasa Facebook Live natin. At sa YouTube Live po, nandyan po yung link. Ang ating paksa, ganito po, kung bakit ang hula sa Zacarias 13:8-9 ay hindi natupad sa Iglesia ng Diyos na pinangasiwaan ni Ginoong Nicolas Perez mula 1936 hanggang 1975 ayon sa Biblia. Ilagay lang natin yung paksa natin na yan, yung pamagat ng paksa para magmarka sa lahat ng mga nanonood ngayon sa atin na mga naliliwanagan na ang mga isip, yung mga kapatid sa grupong Ang Dating Daan. Ito po yung isa sa nirequest po sa akin na, Brother Willie, pwede bang matalakay mo yung binabanggit sa amin na natupad na hula? Kasi sa mga nabautismuhan, bagong bautismo pa lamang po sa grupong Ang Dating Daan, meron pong tinatawag na orientation na may ipinapanood po na documentary video kung saan po ay nandoon po yung pagsasalaysay ng kanilang church history na di umano noong mamatay si Ginoong Nicolas Perez, yung Bible mentor ni Brother Eli Soriano, ang Iglesia ng Diyos na pinangasiwaan ni Ginoong Nicolas Perez
ay nagkatatlong bahagi. Hello! Yun ho bang mga nandyan ay pamilyar dito po sa binabanggit ko pong ito? Pwede po ba kayong magbigay ng inyong komento? Lalo po yung mga nanggaling po sa grupong Ang Dating Daan. Natatandaan niyo po ba yung sinasabing madalas, binabanggit na madalas ni Brother Eli na natupad ang hula diyan sa Zacarias 13:8-9. O babasahin ko po muna ang talata para alam ng mga narito sa programa ano ba yung nilalaman ng Zacarias 13:8 at 9. O ito po ilalagay po yung talata sa screen at sabayan nyo po ang aking pagbabasa. At mangyayari na sa buong lupain, sabi ng Panginoon, dalawang bahagi ay mahihiwalay at mamamatay, ngunit ang ikatlo ay maiiwan. Tapos sa talatang 9, at aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy, at sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay, at sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. Sila'y magsisitawag sa aking pangalan at akin silang didinggin. Aking sasabihin, siya'y bayan ko, at kanilang sasabihin, ang Panginoon ay aking Diyos. Yan po yung nilalaman ng Zacarias 13:8 at 9. Papaano po yan kung bigyang paliwanag ni Brother Eli? Sa natatandaan ko po sa loob ng 19 na taon na ako po'y naging estudyante ni Brother Eli at tagabasa pa niya. Ito po ang ibinibigay na paliwanag dyan ni Brother Eli na yung buong lupain na binabanggit, yan daw ang iglesia. Ngayon, yung iglesyang tinutukoy niya, yung iglesyang pinangasiwaan ni Ginoong Nicolas Perez. Sino ba si Ginoong Nicolas Perez? Siya po'y dating manggagawa, ministro sa Iglesia ni Cristo. Siya po'y humiwalay doon. Ngayon, si Ginoong Nicolas Perez, ayon po sa impormasyon, mga taong 1936, nagparehistro po siya ng iglesia na kanyang pinangasiwaan. Yun po ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at suhay ng katotohanan. Ako po'y doon na agad pumunta sa iglesyang ipinarehistro ni Ginoong Nicolas Perez. Ngayon, para po sa kaalaman ng lahat, ang mga magulang ni Brother Eli Soriano, diyan po kaanib, diyan na bautismuhan. Sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at suhay ng katotohanan na pinangasiwaan ni Ginoong Nicolas Perez. Maging si Brother Eli Soriano, diyan po na bautismuhan. Hello! Baka hindi alam ng mga bagong mga miyembro sa grupo ng Ang Dating Daan. Si Brother Eli Soriano na bautismuhan dyan po sa iglesia na yan na pinangasiwaan ni Ginoong Nicolas Perez. Kailan po nabautismuhan si Brother Eli? April 7, 1964. Sino nagbautismo kay Brother Eli? Si Menong Hison. Hindi po si Ikoy Galang. Hello. Nililiwanag ko lang kasi kahit po dyan sa nagbautismo kay Brother Eli, naibe, may pasalamat ang sinabi ni Brother Eli, ang nagbautismo sa kanya, si Francisco Galang, Ikoy Galang. Hindi ho totoo yun. Ang nagbautismo kay Brother Eli, si Menong Hison, dun po sa Barangay Siniguelasan.
Bacoor, Cavite. O, tingnan nyo po, ako po'y natatandaan ko pa rin. Kasi sa loob ng 19 na taon, yan naman ang ulit-ulit na nadidinig ko kay Brother Eli. O, tapos recently, nagtataka nga ako dito sa mga kasama ni Brother Eli. Nandun si Sister Los. O, nandyan sila Brother Danny. Bakit may sinasabi si Brother Eli tungkol sa nagbautismo sa kanya, yung bautisador, ibang pangalan na, hinahayaan nila. Kaya nga, kahit doon meron nangyayaring confusion o kalituhan O ngayon, ang punto ko po ganito. Ang mga magulang ni Brother Eli Soriano at kahit si Brother Eli Soriano, dyan nabautismuhan sa Iglesia ng Diyos na pinangasiwaan ni Nicolas Perez mula taong 1936 hanggang 1975. At kahit ang mga magulang ni Mr. Daniel Rason, dyan po nabautismuhan. Sa iglesia na yan, nagkakaintindihan po ba tayo? Binibigyan ko lang po kayo ng background tungkol sa iglesia ng Diyos na pinangasiwaan ni Ginoong Nicolas Perez. Si Brother Eli Soriano, dyan po siya nabautismuhan. Ngayon, ano po ang kwento ni Brother Eli Soriano? Nung mamatay si Ginoong Nicolas Perez ng taong 1975. Ako po kasi ipinanganak 1973. 1975, namatay na si Nicolas Perez. Tapos mga taong 1977, si Brother Eli ay bumukod na. Humiwalay na po dyan sa iglesia ng Diyos na yan. Siya po'y itiniwalag noong humalili kay Ginoong Nicolas Perez, si Binibining Levita Gugulan. Sana nakakasunod po ang ating mga kasama dito po sa aking tinatalakay ngayon. 1977, meron ng sariling grupo si Brother Eli Soriano. Nagparehistro na po siya ng kanyang sariling grupo. Doon sa sariling grupo ni Brother Eli, hindi siya nabautismuhan. Kasi ang tinanggap niyang bautismo, doon pa sa Iglesia ng Diyos na pinangasiwaan ni Nicolas Perez. Hello! YouTube 22, Facebook 67. Para labang po ito mabigyan ng paglilinaw sa lahat. Para po malaman nyo buong kwento. Kaya maliwanag po na si Brother Eli Soriano, dito po sa kanyang iglesyang pinangasiwaan mula 1977 hanggang 2021, hanggang sa kanyang kamatayan, hindi siya nabautismuhan sa tubig. Dahil ang kanyang tinanggap na bautismo sa tubig, yung water baptism, doon pa sa panahon noong iglesia na pinangasiwaan ni Ginoong Nicolas Perez. April 7, 1964. O ngayon, ito ang ginawa ni Brother Eli Soriano para dito sa grupo na kanyang pinangasiwaan, magkaroon po siya ng pundasyon na pagbabatayang hula sa Biblia. Ito ang ginawa ni Brother Eli. Walang kinalaman si Ginoong Nicolas Perez dito po sa naging pagbibigay ni Brother Eli Soriano ng paliwanag sa Zacarias 13:8-9. Patay na si Ginoong Nicolas Perez nang si Brother Eli Soriano'y gamitin niyang batayan itong hula na nakasulat
sa Zacarias 13:8-9. Ano po ang naging pagpapaliwanag dyan ni Brother Eli Soriano para po sa kaalaman ng lahat? Noong mamatay di umano si Ginoong Nicolas Perez, ang iglesia na yon ay nagkatatlong bahagi, nahati sa tatlong grupo. Ang unang grupo ay yung kay Filomeno Hison, Menong Hison. Ang pangalawang grupo, yung kay Binibining Libita Gugulan. At ang pangatlong grupo ay yung grupo ni Brother Eli Soriano. Hello! Yung mga nasa Facebook Live ay 71. At sa YouTube po, kung nadagdagan, sabihan po tayo ni Brother Jacob Santos. More or less, sa aking natatandaan, ganyan po ang kwento ni Brother Eli at pagpapaliwanag niya na nung mamatay si Ginoong Nicolas Perez, ayan, nung basahin niya yung Zacarias 13:8-9, nakita niya na yan pala'y hula na natupad dyan sa kanilang iglesyang pinagsama-samahan. Yung iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at suhay ng katotohanan mula taong 1936 hanggang taong 1975. Ibig sabihin, 39 years. 39 years po yung iglesia ng Diyos na yan na pinangasiwaan ni Ginoong Nicolas Perez. O ngayon, sa ating paksa, mga magulang at mga kaibigan, ibalik natin ang pamagat ng ating paksa. Sinasabi rito na ang hula sa Zacarias 13:8-9 ay hindi natupad sa iglesia ng Diyos na pinangasiwaan ni Ginoong Nicolas Perez mula 1936 hanggang 1975. Bakit? Ano ang dahilan? Ano ang rason? Pagka ang tanong po'y bakit, ang inaalam po ay dahilan, rason. Bakit ang hulang ito, mga magulang at mga kaibigan? Hindi naman pala ang katuparan ay ang iglesia ng Diyos na pinangasiwaan ni Ginoong Nicolas Perez, na kung saan diyan na bautismohan ng mga magulang ni Brother Eli Soriano. Mismong si Brother Eli Soriano, diyan na bautismohan mga magulang ni Mr. Daniel Rason. Diyan po sila na bautismohan Ngayon, may claim, may pag-aangkin si Brother Eli Soriano na may hulang natupad sa kanilang grupo na nanggaling dyan sa iglesia na pinangasiwaan ni Ginoong Nicolas Perez. Na ayon nga kay Brother Eli, nung mamatay si Ginoong Nicolas Perez ng 1975, nagkatatlong bahagi na, nagkatatlong grupo sila. At yung grupo ni Brother Eli, ang ikatlong bahagi na ginalisay sa apoy. Ang paliwanag dyan ni Brother Eli, ang aral ay dalisay. Kung ikukumpara dito po sa grupo ni Menong Hison, sa grupo ni Libita Gugulan. Tama po ba? Nagkakaintindihan po ba tayo? Yan ang naging pagpapaliwanag ni Brother Eli Soriano diyan po sa Zacarias 13:8-9. O ngayon, sa umaga pong ito, mga magulang at mga kaibigan, ito po ang ating bibigyan ng pagtalakay. I hope yung mga kapatid sa ang dating daan na mga bukas ang isip, kayo po ay handa po ngayong makinig. Ilista nyo po yung mga talatang ating babasahin dito. At kayo po mismo, balik-balikan po ninyo, suriin po ninyo. Kung yung mga ginawa nating pagtalakay dito ay meron pong matibay na mga batayan mula sa Biblia.
O ngayon, umpisahan na po natin ang ating paksa. Alam ko pong excited na ang marami. Ayoko po kayong kumbaga po ay mabitin ngayong umaga, ha? Kaya umpisahan ko po agad ang ating paksa. Bakit ang hula sa Zacarias 13:8-9 ay hindi natupad sa Iglesia ng Diyos na pinangasiwaan ni Ginoong Nicolas Perez mula 1936 hanggang 1975? Agad po nating tumbukin ang ating paksa. Ano dahilan sa Biblia at hindi naman natupad ang hulang ito? Diyan po sa Iglesia ng Diyos na pinangasiwaan ni Ginoong Nicolas Perez. Basahin ko po ang Zacarias 13. Para po ito ay lubos nating maunawaan, umpisahan po natin ng pagbabasa sa Zacarias 13:7 at itutuloy-tuloy po natin ang basa. Sige po, sundan niyo po ang aking pagbabasa. Gumising ka, o tabak, laban sa pastor ko at laban sa lalaki na aking kasama, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Pansinin po natin ang Zacarias 13:7. May sinasabi po rito sa hula na gumising ka, o tabak, laban sa pastor ko at laban sa lalaki na aking kasama, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ito po ay sinasabi ng Panginoon ng mga hukbo. Patungkol kanino? Patungkol po sa kanyang binabanggit na pastor. Sa lalaki na aking kasama, sabi ng Panginoon. Tama po ba? Ganyan po ang maayos po na pag-aaral. Diyan po sa Zacarias 13:8 hanggang 9. Para maintindihan natin ng lubos, isama mo yung talatang 7. Tama po ba? O ngayon, may binabanggit po rito na pastor. Ano po ang hula tungkol po rito sa pastor na binabanggit? Saktan mo ang pastor. Ano po mangyayari dun po sa pastor? Yun po'y hinuhulaang sasaktan. Pag sinabing sasaktan, nangangahulugan po yung pastor na yan ipapatayin. Saktan mo ang pastor at ang mga tupa ay mangangalat. Pagka po yung pastor ay sinaktan o pinatay, ano po mangyayari ayon sa hula? Yung mga tupa na inaalagaan ng pastor, mangangalat. Nagkakaintindihan po. At aking ipipihit ang aking kamay laban sa mga maliit. Ano mangyayari po ngayon pagkatapos na ang pastor na binabanggit sa hula ay masaktan? Ang mga tupay mangangalat. Ano ngayon na mangyayari? Tuloy ang basa. 8. At mangyayari. Napansin niyo po, pagka po ang pastor na hinuhulaan ay masaktan na ng taba, ibig sabihin siya po'y mamatay na, yung mga tupa mangangalat. Ngayon, sa pagpapatuloy po ng hula, mangyayari na sa buong lupain, sabi ng Panginoon. Ang mangyayari po, mga magulang at mga kaibigan, kapag nasaktan na po yung pastor, namatay na, mangangalat ang mga tupa. O ngayon, saan po ito mangyayari? Yang hinuhulaan na yan, na may pastor na sasaktan at yung mga tupa na inaalagaan ng pastor ay mangangalat. Saan po magaganap yan? At mangyayari na sa buong lupain, sabi ng Panginoon. Ito po pala'y magaganap sa lupain kung saan naroon yung pastor at yung mga tupa. Tama po ba? Hello?
Pwede po bang mag-comment po yung mga nandito? Lalo po yung mga nanggaling sa grupong Ang Dating Daan. Kasi sa paliwanag na ibinigay dyan ni Brother Eli, yung lupain, binigay niya ang kahulugan na iglesia. Yun ikang buong lupain, yun yung buong iglesia na pinangasiwaan ni Ginoong Nicolas Perez. Hello. Pero ano po pansinin po ninyo, yung buong lupain na binabanggit po rito, yan po yung lupain kung saan naroon yung pastor at yung mga tupang inaalagaan niya. Amen. Amen po ba? Si Brother Willie Hubay gumagawa ng sariling paliwanag. O kung ano po yung mga nasa talata, yun lamang po yung hinihimay-himay ni Brother Willie. At yung paliwanag galing mismo sa mga talatang binabasa. Yung binabanggit po rito na buong lupain, yan po yung buong lupain kung saan naroon yung pastor na hinuhulaan, nasasaktan ng tabak, papatayin yung pastor na yon. At yung mga tupa na kanyang inaalagaan, mangangalat. Saan po magaganap yan? Sa buong lupain. Alin yung lupain na yon? Kung nasaan yung pastor at yung mga tupa. Amen. At mangyayari na sa buong lupain, sabi ng Panginoon, dalawang bahagi ay mahihiwalay at mamamatay. Ngunit ang ikatlo ay maiiwan. Ang ibinigay na paliwanag ni Brother Eli dyan, dahil nabasa niya, dalawang bahagi mahihiwalay sa Diyos at mamamatay. Ngunit ang ikatlo ay maiiwan. Dalawang grupo nahiwalay sa Diyos. Ngayon, yung ikatlong grupo maiiwan sa Diyos. Tapos, ano sabi sa 9? At aking dadalhin ng ikatlong bahagi sa apoy, at sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay, at sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. Sila'y magsisitawag sa aking pangalan, at akin silang didinggin, aking sasabihin, siya'y bayan ko, at kanilang sasabihin, ang Panginoon ay aking Diyos. Yun ang wikang ikatlong grupo, yun yung bayan ng Diyos. Paano makikilala yung bayan ng Diyos na yan? Dinalisay yan sa apoy. Dalisay ang aral. Kaya nga dito sa atin mga kapatid, bawal lang sigarilyo. Dun sa dalawang grupo. Yung grupo ni Menong, yung grupo ni Libita Gugulan. Pwede sigarilyo. Tama po ba? Hello, 90 na ang nasa Facebook Live. 94 na, nadagdagan pa. Sa YouTube Live po, sabihan po tayo ni Brother Jacob Santos. Yan po, yung naging pagbibigay ni Brother Eli Soriano ng pakahulugan. Diyan po sa Zacarias 13:8-9. Ngayon, ang sinasabi ko po sa ating mga magkakasama ngayong umaga, para po maintindihan natin ng Zacarias 13:8-9, kailangang isasama yung Zacarias 13:7. Na pagka po inunawa natin yung mga talatang magkakasama, maliwanag po ang hula. Magaganap yan sa buong lupain kung saan naroon ng pastor na hinuhulaan at yung mga tupa na mangangalat pagkatapos na ang pastor ay saktan ng taba, pagkatapos na yung pastor ay patayin. Tanong, sino yung pastor na hinuhulaan? Hello? Napasin niyo po ba si Brother Willie? Kahit pagtatanong, kadinilya? Yan ang natutunan ko kay Brother Eli noong ako po ay tinuturuan pa niya. Dapat ang manggagawa, tekniko na manggagawa, dapat marunong nung tinatawag na kadinilya, pagdudugtong-dugtong ng mga tanong.
para maliwanag ang paksa. O ngayon, may hinuhula ang pastor na sasaktan ng tabak, papatayin. Pagka yung pastor po ay sinaktan o pinatay, mangangalat na yung kanyang mga tupa. O sa Biblia, sino po ang kinatuparan ng hula na pastor na sinaktan at nung siya po'y saktan o patayin, nangalat ang mga tupa? Basa sa Mateo 26:31. Ganito po ang ating mababasa. Nang magkagayoy, sinabi sa kanila ni Jesus, kausap po ng Panginoong Jesus ang kanyang mga alagad. Yun po yung gabi na siya po'y malapit ng arestuhin, siya po ay dadakpin na. Ano po sabi ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad? Kayong lahat ay magdaramdam sa akin sa gabing ito, sapagkat nasusulat, sasaktan ko ang pastor at mangangalat ang mga tupa ng kawan. Hello! Yun po hula ng propeta Zacarias, na binasa natin, Zacarias 13:7, na pastor na hinuhula ang sasaktan ng tabak o papatayin. Sino po ang kinatuparan nun? Si Nicolas Perez po ba? Pwede po bang sumagot ang ating mga kasama? Naghihintay po ako ng sagot dito po sa Facebook Live at YouTube Live. Ang hula ng propeta Zacarias patungkol sa pastor na sasaktan ng taba, papatayin. Kanino po natupad? Sino po yung pastor na tinutukoy sa hula? Hindi po si Nicolas Perez. Hindi naman sinulat ang hula ng propeta Zacarias para ipatungkol kay Nicolas Perez. Tama po ba? Tama po ba? Yung mga hula na yan sa Biblia, ang mayor party po ng mga hula sa Biblia, ng mga propeta, nakapatungkol kay Jesus Christ. Tama po ba? Si Jesus Christ ang hinuhula ang pastor na pagka sinaktan ng tabak, ibig sabihin pinatay, mangangalat yung kanyang mga tupa. Si Nicolas Perez, hindi naman siya pinatay Si Nicolas Perez namatay. Namatay sa kanyang katandaan. May sakit si Nicolas Perez. Tama po ba? O sana mag-isip-isip yung mga kapatid sa grupong Ang Dating Daan. Ako po, binabasa ko lang yung nasa Biblia. Yung palang pastor na hinuhulaan ng propeta Zacarias, na pagka sinaktan na po ng tabak, pinatay, mangangalat ang mga tupa, natupad kay Jesus Christ. Di po ba nung si Jesus Christ nga po ay dakipin, arestuhin, yung kanyang mga alagad nagsitakas na lahat Tama po ba? Tama po ba? Ayan, kay Christian San Jose, kay Jesus Christ po natupad. Mali ang interpretasyon ni Brother Eli na si Nicolas Perez at yung grupo nila ang kinatuparan ng hula. Maliwanag po. Amen. Salamat po Sa YouTube ay 32. Sa Facebook Live ay 91. O yung nagre-record nito sa Apalit, pakisabihan nyo si Mr. Rason, na kung kaya niyang pamalian itong sinasabi ko, kami ngayon ang magsagutan. Kaya naman niyang mag-live, di ba? Nung nakaraang Biyernes nagserbisyong bayanihan siya. Sabi ko, ba't pagka mga ganyan ng programa kayang-kayang lumitaw ni Mr. Rason? Bakit pagka tungkol na sa programang pangrelihiyon, allergic si Mr. Rason? Ayaw niyang subukan man lang na siya ang sumalang.
Welcome naman ako dyan sa mga naiwang kasama ni Brother Eli na pag-usapan tong Zacarias 13:8-9 kasi dito ibinatay ni Brother Eli, ginawa niyang pundasyong ito, yung hula na yan, para sa kanyang grupo. Tama po ba? O ngayon, pag napatunayan natin na mali yung pundasyon, ibig sabihin, giba yung bahay na yan. Tama po ba? Tama po ba? Dito isinalig ni Brother Eli yung kanyang grupo na natupad yung hula. Sila yung ikatlong grupo, ikatlong bahagi. Pag napamalian natin, napatunayan nating mali yung pundasyon ng grupo na yan, paano patatayo yan? Nagkakaintindihan po ba tayo? Ngayon, maliwanag po ba na yung pastor na hinulaan ng propeta Zacarias, nasasaktan ng taba, ibig sabihin papatayin, natupad kay Jesus Christ at hindi naman kay Ginoong Nicolas Perez. Maliwanag po ba sa atin yan? Si Jesus Christ ang pastor at yung mga tupa na binabanggit sa hula, yun po yung mga lahing Israelita. Tama po ba? Hello? May kausap pa po ba si Brother Willie ngayong umaga? Magparamdam rin po sana yung mga nasa YouTube. Si Jesus Christ ang pastor o yung mga tupa na pinapastulan ni Jesus Christ. Yun po yung kanyang mga kalahi na mga Israelita din. Basa, Mateo 15:24. Tingnan nyo po, basa lang ng basa si Brother Willie. Tatapwa, siya'y sumagot at sinabi, hindi ako sinugo, kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. Amen. Amen po ba? Si Jesus Christ, sinugo siya para kanino? Para sa mga tupang naligaw sa bahay ni Israel. Kaya maliwanag po dyan, ang Panginoong Hesukristo ang tinutukoy sa hula na pastor. Yung mga tupa na kanyang pinapastulan, mga lahing Israelita. Ang aplikasyong ginawa ni Brother Eli, si Nicolas Perez, tapos yung mga tupa dito sa Pilipinas. Kaya mali. Tama po ba? Yung ating mga taga-subaybay, yung mga kapatid sa grupong ang dating daan, kayo po ay gamitin po ninyo ang inyong mga kaisipan at timbang-timbangin itong inyong nadidinig ngayon sa akin. Yung kay Brother Eli, yung paliwanag galing sa isip ni Brother Eli. Ang tawag doon ay AC-Gesis. Basahin natin ang AC-Gesis para alam po ninyo kung ano ba nangyari dyan. Bakit yan ang naging takbo ng pagpapaliwanag ni Brother Eli Soriano. Kasi AC-Gesis ang pamamaraan na ginagamit ni Brother Eli pag nagbibigay ng pakahulugan sa mga talatang binabasa niya. AC-Gesis, an interpretation, especially of Scripture, that expresses the interpreter's own ideas, bias, or the like rather than the meaning of the text. Yan po, yung ginamit ni Brother Eli. Kaya yung Zacarias 13:8-9, binasa niya buong lupain. Yan ika ang iglesia ng Diyos, pinangasiwaan ng kapatid na Perez. Tapos, yung sinasabing dalawang bahagi mahihiwalay, mamamatay.
ang ikatlo maiiwan. O yan naman yung grupo ni Menong Hison, grupo ni Libita Gugulan, at yung grupo ngayon, yung grupo ni Brother Eli. O edi ang mga paliwanag nanggaling kay Brother Eli. Kinuha niya sa kanyang isip. Tama po ba? O, yun po yung exegesis. Kasi ang dapat, exegesis, mga magulang at mga kaibigan. Ano naman yung exegesis? O, basahin ko po. Ang exegesis. Ito po ang ginagamit ni Brother Willie para talakayin ngayon ang Zacarias 13:7 hanggang 9. Exegesis. Critical explanation or interpretation of a text, especially of Scripture. Exegesis is digging into the Bible to discover its real meaning. Hello! Pag exegesis, ang paliwanag, kukunin mo hindi sa isip mo. Kailangan kunin mo pa rin sa Biblia. Amen. Amen po ba? Mga magulang at mga kaibigan, mga kapatid, dyan po sa grupong ang dating daan. Napasin niyo po ba kung mula kanina nung tayo mag-umpisa? Hindi ba binabasa ko lang naman yung mga talata sa Biblia? Yun hubang paliwanag ay nanggagaling sa akin. Hindi ba nabasa natin buong lupain o nung ating klaruhin yung buong lupain na binabanggit, lupain kung nasan yung pastor at kung saan naroon yung mga tupa na kanyang pinapastulan. Sa Israel po pala yun. Yung pastor, si Jesus Christ. Yung mga tupa, mga kalahi niyang Israelita. Amen. Kaya yung buong lupain sa Israel yan, hindi yan sa Pilipinas. Amen. Yung mga nasa YouTube, Brother Jacob Santos, sila ba ay maayos na nakakapakinig? Baka naman pwedeng sila ay magbigay din ng kanilang sang-ayon din sa ating pagtalakay na ginagawa. 82 ang nasa Facebook Live. Pwede ho bang mag-amen? Balita ko yung mga taga-Syo, taga-Cubao, na mga kapatid sa ang dating daan ay nanonood, nakikinig sa atin. Salamat naman at kayo po ay nagbibigay po ngayon ng inyong oras dito po sa Bible program. Ngayon, maliwanag na po ba sa atin mga magulang at mga kaibigan sa pamamagitan ng mga talatang binabasa ni Brother Willie? Ang hula sa Zacarias 13:8-9, hindi po yan natupad sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at suhay ng katotohanan, na pinangasiwaan ni Ginoong Nicolas Perez mula taong 1936 hanggang 1975. Bakit? Para kanino ang hula? Ang hula po ay para sa mga lahing Israelita, para sa Israelian. Si Jesus Christ ang pastor na hinuhulaan, na sasaktan ng tabak, papatayin. Pagka namatay na yung pastor, yung mga tupa, mangangalat. At nangyari nga yan. Nakita yan noong si Jesus Christ hulihin pa lang nagpulasan na yung kanyang mga alagad. Iniwan nga siya. Tama po ba? Ngayon, ano patunay sa Biblia? Na yan nga pong binabanggit na mga tupa na mangangalat. Mga Israelita sila. Basahin ko po. Ang Ezekiel 34:30 hanggang 31. Basahin po natin. At kanilang malalaman na akong Panginoon nilang Diyos ay sumasa kanila. At sila na sangbahayan ni Israel ay aking bayan. Napasin niyo po, pag binabanggit po yung bayan ng Diyos nakapatungkol sa Israel. Sabi po rito at kanilang malalaman na akong Panginoon nilang Diyos ay sumasa kanila.
at sila nasangbahayan ni Israel ay aking bayan, sabi ng Panginoong Diyos. Tuloy. At kayong mga tupa ko, o yung mga tupa na binabanggit, hindi po ba yun sa Israel? Tama po ba? At kayong mga tupa ko, na mga tupa sa aking pastulan ay mga tao, at ako'y inyong Diyos, sabi ng Panginoong Diyos. Maliwanag po ba na yung mga tupa na hinuhulaan, na pinapastulan ng pastor na si Jesus Christ, mga kalahi niyang Israelita. O ngayon, ano po ang mas malalim na dahilan kaya mali po yung interpretasyon ni Brother Eli Soriano sa Zacarias 13:8-9. Mali yung kanyang pagpapakahulugan na dalawang bahagi, mahihiwalay, mamamatay ang ikatlong bahagi. Yung grupo ni Brother Eli yun. Yun yung dadalisayin sa apoy. Bakit? Sige po. Lilipat lang po ako ng salin ng magandang balita, Biblia. Zacarias 13:8-9. Babasahin po natin dito po sa mas mababaw na salin para maintindihan po natin agad. Zacarias 13:8-9 ng magandang balita, Biblia. Malilipol ang dalawang ikatlong bahagi ng naninirahan sa lupain. Ikatlong bahagi lamang ang makitira. 9. Ang mga ito'y padadaanin ko sa apoy upang dalisayin, tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Tatawag sila sa akin at akin namang diringgin. Sasabihin kong sila ang aking bayan, sasabihin naman nilang ako ang kanilang Diyos. Hello! Yung ating mga kasama, ako po ay lumipat lamang po sa salin ng magandang balita, Biblia. Para po mas madali nating maintindihan. Doon po sa naging pagpapaliwanag ni Brother Eli, dalawang bahagi na mahihiwalay, dalawang grupo. Grupo ni Menong Hison at grupo ni Libita Gugulan. Ngayon, yung ikatlong grupo ni Brother Eli yun, ayon sa kanyang ibinibigay na paliwanag. Ngayon, dito po sa Zacarias 13:8, sa magandang balita Biblia, pasinin po ninyo nakasulat. Malilipol ang dalawang ikatlong bahagi ng naninirahan sa lupain. Ibig sabihin po, nung salitang dalawang bahagi, mahihiwalay, mamamatay, hindi pala dalawang grupo yun. Hindi pala dalawang pangkat. Hello! Ang binabanggit pala, dalawang ikatlong bahagi. Ibig sabihin po, 2/3. Hello! Yung mga kasama, kayo po ba'y nakikinig pa? Pakilista niyo po yung talatang binabasa natin. Hayaan niyo po munang itong paksay matalakay ko, saka na ho yung tungkol sa bautismo, Kaya, kapatid na Susana Tabyong, madidiskaril po kasi paksa ko pagka sasagutin ko na sa bautismo. Hayaan niyo munang gibain ko yung matagal ng pundasyon na ginamit ni Brother Eli para yung mga miyembro mapatibay niya na may hulang natupad sa kanilang grupo. Balikan ko po itong Zacarias 13:8. Kay Brother Eli, ang ibinigay niyang paliwanag, dalawang grupo, dalawang pangkat. Yung tinutukoy dyan, grupo ni Menong Hison, grupo ni Libita Gugulan. Samantalang sa salin ng magandang balita, Biblia, malinaw po nakasulat. Malilipol
ang 2/3 bahagi ng naninirahan sa lupain. Ibig sabihin, 2/3 ng populasyon ng mga tao sa Israel malilipol, mamamatay. Amen. Amen po ba sa ating mga kasama? May hula po na mangyayari. Ito po kasi future events. Future yan. Ang hula po kasi, mga magulang at mga kaibigan, mga propesiya, meron pa pong hindi pa natutupad eh. At isa po ito sa hinuhulaan na hindi pa natutupad. Matutupad pa lamang. Ano po yon? Nasa Israel, yung mga naninirahan doon, hinuhulaan po na 2/3 ng kanilang populasyon malilipol, mamamatay. Ngayon, 1/3 bahagi lamang ang matitira. 1/3 ang matitira. Yun ang mga magiging survivor. Hello. Naintindihan niyo po ba? O ngayon, magpapakita ako ng visual aid para maintindihan po ng mga nanonood sa atin. Magpapakita ako ng isang buong pizza pie. Alam niyo po ba itong pizza pie? Masarap po yan, O sige, pakita natin yung isang buong pizza pie para gamitin nating visual aid, maintindihan ng mga nanonood sa atin. Ito, halimbawa, ito po yung buong lupain. Buong Israel po yan. Yung populasyon ng Israel ang tinutukoy. Parang isang buong pizza pie. O ngayon, ang sinasabi sa hula, 2/3. 2/3 bahagi malilipol. O ipakita natin ang 2/3 ng pizza pie. O yan, ang 2/3 ng pizza pie. Sana na-appreciate ng ating mga kasama. Yung prayer request, mamaya po natin pagbibigyan at priority ko po kasi yung paksa. Dahil ito po ipinag-anyaya natin yan ang 2/3 nung isang buong pizza pie. Yan po yung sinasabi na populasyon ng mga naninirahan sa Israel na malilipol. Ngayon, may binabanggit na 1/3 na matitirang buhay. Ayan, 1/3. Nagkakaintindihan po ba tayo? Naintindihan po ba ng ating mga kasama? Ngayon, ano po ang punto ko rito? Yang naging paliwanag ni Brother Eli Soriano, na para magkaroon ng pundasyon yung kanyang grupo, meron siyang ginamit na hula at ipinatungkol niya na natupad sa kanilang grupo dahil sila'y nanggaling sa Iglesia ng Diyos na pinangasiwaan ni Ginoong Nicolas Perez. Natupad ang hula nung mamatay si kapatid na Perez, nagkatatlong grupo ang iglesia. Yan ang sabi ni Brother Eli. Pero alam niyo po ba sa katotohanan, ano ba nangyari nung mamatay si Nicolas Perez? Ang nangyari po ganito. Sa kwento na rin ni Brother Eli at ng matatandang mga kapatid sa Hagunoy, sa may Santa Maria, Bulacan, yung mga nadistinuhan ko. Nakausap ko rin sila Namatay ang kapatid na Perez, meron na agad kumalat na papel, nagpapapirma sila. Ang nakasulat sa papel, pangalan ni Libita Gugulan at pangalan ni Brother Eli Soriano. Namimili na, pinapipili na ang mga miyembro, ang mga kapatid, kung sino ang kanilang pipiliin na mamuno kapalit ni Nicolas Perez. Hello.
Doon pa lang sa papirmahan ng papel, 2 pangalan lamang po ang pinagpipilian ng mga panahon na yon. Pangalan ni Libita Gugulan at pangalan ni Eli Soriano. Yung Menong Hison, alam niyo po ba ang kwento kay Menong Hison? Si Menong Hison po, buhay pa si Nicolas Perez, itiniwalag na niya. Wala na pong kaugnayan si Menong Hison, Filomeno Hison, doon po sa Iglesia ng Diyos na pinangasiwaan ni Nicolas Perez. Buhay na buhay pa si Nicolas Perez, itiniwalag na niya. At ang bilin nga ni Nicolas Perez, huwag tatanggapin si Menong Hison. Hello! Yung mga kasama po natin, ginagamit ko lang yung kwento ni Brother Eli na matagal ng panahong tiwalag itong Menong Hison. Buhay pa si Nicolas Perez. Kaya nung mamatay itong Nicolas Perez, yung papel na kumalat para papiliin ng mga miyembro kung sino pinipili nila na papalit kay Nicolas Perez, Libita Gugulan at Eli Soriano. O ngayon, dahil po sa rehistro, ang nakalagay po ay si Libita Gugulan dahil siya ang General Secretary. Sa batas pansamantala yun ang hahalili pagka namayapa na yung kanilang namumuno. Si Libita Gugulan ng General Secretary. Pumayag naman si Brother Eli na pirmado na sinasang-ayunan niya na itong si Libita Gugulan ang pansamantalang humalili kay Nicolas Perez. O ngayon, to cut the story short, hindi ko na pahabain. Isang panahon, nagsama pa napailalim pa si Brother Eli sa pangangasiwa ni Libita Gugulan. O ngayon, dumating po yung panahon, sabi nga ni Brother Eli, nabasa ko ika sa Biblia, yung babae hindi dapat mamuno. Tumutol si Brother Eli, kaya si humiwalay. Sa paghiwalay ni Brother Eli, dyan po sa grupo na yan ni Libita Gugulan, kasama pa ni Brother Eli yung mga matatanda na mga kapatid sa Hagunoy. Hagunoy, Bulacan, nandun po yung Ikoy Galang, yung matatandang mga miyembro sa Hagunoy, Bulacan. Sila po yung humiwalay sa grupo ni Libita Gugulan. Ang kwento ni Brother Eli, mga 200 sila noon. Kasama pa niya yung Hagunoy, yung mga matatandang miyembro, mga matandang manggagawa sa Hagunoy, Bulacan. O ngayon, noong si Brother Eli na ang nangangasiwa, nangunguna dito po sa grupong ito, 200. Ito ngayon yung mga matatanda sa Hagunoy, tutol sila doon sa turo, paksa ni Brother Eli, bawal mag-asawa. Ano ngayon ang nangyari dahil hindi nila tinatanggap yung pagtuturo ni Brother Eli na bawal mag-asawa? Ang napagkaisahan, napagkasunduan ng mga matatanda sa Hagunoy, tayo hihiwalay dito kay Brother Eli. Kanino ika tayo papaakay? Puntahan ni ika natin ang kapatid na Menong Hison. Kanino ko po yan nalaman? Mismong sa mga naiwang kasamahan ni Menong Hison. Nagpunta po sa akin dito. Yung grupo ni Ray Abellanosa. Siya ngayon ng kasalukuyang namumuno sa grupong naiwan ni Menong Hison. Kinuwento po sa akin yung pangyayari na hindi namin matanggap ang turo ni Brother Eli na bawal mag-asawa. Kaya nagpasya kami
hihiwalay kami kay Brother Eli at kami nagpunta kay kapatid na Menong Hison. Pinuntahan namin siya sa may Santa Maria, Bulacan, na nung panahon na yon, Kapitan del Barrio, si Menong Hison. Naging politiko na si Menong Hison pagkatapos niyang siya po'y itiwalag ni Nicolas Perez. Hello! Kaya yung sinasabing grupo ni Menong Hison, kanino nang galing yan? Sa mga breakaway group kay Brother Eli Soriano. Hello! May mga nanggugulo dito sa programa, ayaw nilang maintindihan ng mga nakikinig, kaya sila ay nagpapasok ng ibang pag-uusapan. Gusto ko lang mabigyan ng paglilinaw sa mga kapatid sa grupo ang dating daan. Ito ang totoong pangyayari. Noong matayo itong grupo ni Menong Hison, hindi naman pagkamatay ni Nicolas Perez. Kagaya ng kinekwento ni Brother Eli na nung mamatay si Nicolas Perez, nagkatatlo agad. Hindi naman tatlo agad yun Dalawa lang muna. Grupo ni Libita Gugulan, grupo ni Eli Soriano. Ngayon, papaano sumulpot itong grupo ni Menong Hison? Yung matatanda na mga kaanib sa Hagunoy, yung mga matatandang manggagawa, hindi matanggap yung turo ni Brother Eli na ipagbawal ang pag-aasawa. Kaya silang mga taga-Hagunoy, umalis sa grupo ni Brother Eli, nagpuntahan kay Menong Hison. Maliwanag na po ba sa atin yan? Maliwanag na po ba? Pwede ho bang mag-amen yung mga naintindihan yan? Mag-amen po sana yung narito sa Facebook at sa YouTube. Kaya itong Zacarias 13:8-9, batay sa Biblia, mali ang ibinigay na paliwanag ni Brother Eli. Batay sa pangyayari, mali pa rin. Amen. Naintindihan niyo po ba? Ibatay natin sa Biblia, sablay. Dahil ang hula nakapatungkol sa Israel. Sa mga mamamayan ng Israel, sa hinaharap na panahon, malilipol ang 2/3 ng populasyon ng Israel. 1/3 lamang po ang matitira. Sa Biblia po yan, ngayon, sa pangyayari, hindi pa rin pwedeng umayon sa pangyayari dahil noong mamatay si Nicolas Perez, ang iglesia na yon sa dalawang grupo lamang nahati sa umpisa. Grupo ni Libita Gugulan, ang tawag niya ni Brother Eli, grupo ng mga babae. Tapos, ito namang kay Menong Hison, grupo ng mga matatanda. Yan ang tawag ni Brother Eli. Tapos yung grupo na ni Brother Eli, yung pangatlo, noong mamatay si Nicolas Perez, wala pa namang grupo si Menong Hison nun Tama po ba? Dahil mga kasama pa ni Brother Eli. Noong humiwalay na itong mga taga-Hagunoy na matatanda kay Brother Eli, ang kanilang naging pasya, hanapin si Menong Hison at gawin nilang taga-akay. Sige, yung mga gustong tutulan itong sinasabi ko, di tutulan nyo. Tutulan ninyo. Batay sa Biblia, batay sa pangyayari, hindi pwedeng i-apply yang Zacarias 13:8-9 na ang hula na yan natupad sa iglesia ng Diyos na pinangasiwaan ni Nicolas Perez. Kasi si Brother Eli, diyan siya sumasakay para meron siyang pagbabatayang hula na di umano ay natupad sa kanilang grupo. Ngayon, ang ating tanong ganito, ano ang wastong pagkaunawa sa katuparan ng hula
na nakasulat sa Zacarias 13:8-9. O sige, dahil sinasabi natin, mali yung naging paliwanag dyan ni Brother Eli. O, ano naman yung wastong pagkaunawa sa katuparan ng hula na nakasulat sa Zacarias 13:8-9? May binabanggit po kasi sa talatang 9 na dadalhin sa apoy yung ikatlong bahagi. Kay Ben, Noah, papunta pa lang po ako dyan, ha? Hintay-hintayin nyo lang. Yung sinasabi po sa Zacarias 13:9, yung ikatlong bahagi na matitira, dadalhin sa apoy. O basahin ko po yung 9. Ang mga ito'y padadaanin ko sa apoy upang dalisayin, tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. O ngayon, yung apoy na binabanggit po ng propeta Zacarias, ano ba ang kahulugan ng apoy? Kasi si Brother Eli, nung magbigay ng paliwanag, dadalisayin sa apoy. Kaya ika dito sa atin, mga kapatid, dalisay ang aral. Dinalisay. Dati ika, hindi bawal ang sigarilyo. O ngayon, bawal na. Dahil nadalisay ang aral. Tama po ba? Ganyan lang binibigay na pakahulugan ni Brother Eli. O ngayon, sa Biblia, pagka ginagamit yung salitang apoy, ano ba ang itinuturo nun? Ano ba ang ipinapahiwatig nun? Ano ba ang sinasagisag ng apoy sa Biblia? O ito isa, basahin natin. Sa isang talata ng Isaias 48:10, magandang balita Biblia. Sinubok ko kayo, kausap niya po yung Israel, sinubok ko kayo sa pamamagitan ng kahirapan, kung paano ang pila ay dinadalisay sa apoy, ngunit kayo'y napatunayang hindi nararapat. Makinig po tayong mabuti. Ito po palang Israel, meron na pong mga kahirapan silang naranasan. Dumaan na rin sa kahirapan ng Israel. O, alam niyo po ba yung mga kahirapang dinanas na nila? Una, doon po sa Ehipto. Sila po ay pinahirapan doon. 400 taon. Inalipin. Tama po ba? Tama po ba? Yung mga narito, makinig po sanang mabuti. Yung mga comment po na hindi naman related sa tinatalakay natin, huwag nating bigyan ng pansin, ha? Yung mga pumapasok para manggulo. Kasi ayaw nilang magliwanag itong paksang ito. Ngayon, ang ating punto po rito, yung apoy na kung saan yung ikatlong bahagi, yung 1/3, ay sinasabing dadalisayin sila sa apoy. Yun po palang apoy, yun po ay sumasagisag, simbolo po yun ng kahirapan. Sinubok ko kayo sa pamamagitan ng kahirapan, kung paano ang pila ay dinadalisay sa apoy. Tama po ba? Ang apoy sumisimbolo sa kahirapan, pagsubok na kahirapan. Kung matatandaan po natin, dumanas na po ng kahirapan ang Israel sa Ehipto, 400 years. Ngayon, pagkatapos po sa Ehipto, ano naman po yung isa pang kahirapang naranasan nila? Nung sila naman po ay maging bihag sa Babylonia, 70 years. Amen. Dapat kasi, pag binabasa ang Biblia, ibibigyan din po natin ng pag-aaral yung history ng Israel. Ang nangyayari po kasi, obserbasyon ko lang, yung mga nagbasa ng Biblia dito sa Pilipinas, ang ginagawang aplikasyon, ina-apply sa Pilipinas kasi. Ina-apply sa mga Pilipino yung mga nababasa sa Biblia.
Kaya ho nagka-problema eh. Ganyan si Brother Eli. Yung nagturo sa kanyang si Nicolas Perez. Binasa ang Biblia, Pilipino sila, nasa Pilipinas, ang aplikasyon, sa Pilipinas, sa Pilipino. Pero kung tayo po, alam po natin na ang Biblia sinulat yan ng mga lahing Israelita, mga lahing Hudyo, ang karamihan. Wag ho tayong mag-iisip na para sa ating mga Pilipino, yung mga nababasa natin dyan. Tama po ba? Hello? May kausap pa po ba si Brother Willie? Ang punto ko ganito, yung apoy na binabanggit, yun po ay sumisimbolo sa pagsubok na kahirapan na dinanas na po ng Israel, ng mga lahing Israelita. Kaya lang, bagamat sila po ay dumanas na po ng mga pagsubok na kahirapan, napatunayang hindi kayo nararapat, sabi ng Panginoong Diyos. Hindi rin po sila nag-improve. Kahit sila ay nahirapan na sa Egypt, nahirapan sa Babylonia, ang Israeli matitigas pa rin ang ulo. Tama po ba? Sumasamba pa rin sa Diyos-Diyosan. Tama po ba? Hello? Tapos, nung sinugo na nga si Jesus Christ, itinakwil pa yung Jesus Christ. Tinanggihan siya. Hindi siya tinanggap bilang Mesiyas. Hello? Yung narito sa Facebook Live, 80. Sa YouTube, sabihan po tayo. Sana ang mga kasama naintindihan po na yung hinuhula ang apoy kung saan doon dadalisayin yung 1/3. Pagsubok na kahirapan yun. Dadanasin nila yung kahirapan na hinuhulaan sa Biblia, itong 1/3 na ito. Ang tanong, ano po yung hinuhula ang kahirapan na yan? Paghihirap na dadanasin noong mga Israelita na yan. Na dahil po dyan, sa paghihirap na yan, yung 2/3, malilipol. Yung 1/3 naman ay sila po yung magsusurvive. O basahin natin ang isang talata ng Jeremias 30:7. Magandang balita, Biblia. Nakakatakot ang araw na iyon. Wala itong katulad. Ito'y panahon ng paghihirap para kay Jacob. Ngunit siya'y makakaligtas. Hello! Yun pong apoy, pagsubok na kahirapan. Ano po yung tinutukoy na kahirapan na susubukin dyan ang Israel? Ang sabi naman ng propeta Jeremias, nakakatakot ang araw na iyon, wala itong katulad. Ibig sabihin, kung nakaranas man ng hirap ang Israel sa Egypt, sa Babylonia, iba itong kahirapan na ito. Tama po ba? Wala itong katulad. Ito'y panahon ng paghihirap para kay Jacob. Yung Jacob, Israel yun. Tama po ba? Ngayon, ano ngayon ang sinasabi? Ngunit siya, yung Jacob, yung Israel, makakaligtas. Saan makakaligtas? Sa panahon ng paghihirap. Nakakasunod po ba ang ating mga kasama? Sa YouTube, 33. Facebook, 84. Consistent po ba si Brother Willie sa mga binabasang talata? May dadanasing apoy na siyang simbolo ng kahirapan. Pagsubok na kahirapan, itong Israel. Tinawag po ito ng propeta Jeremias, panahon ng paghihirap para kay Jacob. Mararanasan po ito ng Jacob o Israel. Pero makakaligtas naman ang Israel. Yung 1/3 nga yung tinutukoy na makakaligtas. O ngayon, ano ba ang ibang tawag dito sa panahon ng paghihirap para kay Jacob?
para kay Israel. Daniel 12:1, magandang balita Biblia. Sa panahong iyon, darating ang dakilang anghel na si Miguel, ang makapangyarihang pinuno at tagapagtanggol ng bansang Israel, at magkakaroon ng matinding kahirapang hindi pa nangyayari kailanman. Hello? Nandyan pa po ba kayo? Kayo ho ba'y nakakasunod pa? Yung binabanggit ng propeta Jeremias na paghihirap o kahirapan para kay Jacob, tinawag ng propeta Daniel naman na matinding kahirapang hindi pa nangyayari kailanman. Tandaan natin, ito po ay matinding kahirapan para sa Jacob, para sa Israel. Amen. Amen po ba? Brother Jacob Santos, pwede bang yung mga nasa YouTube ay malaman ko kung sila'y nag-amen, kung sila'y nakakasunod, nauunawaan nila? Tanong, ano naman yung binabanggit na yan ng propeta Daniel na matinding kahirapang hindi pa nangyayari kailanman? Ibig sabihin, hindi pa naranasan ng Israel. Ano yan? Basa! Mateo 24:20 hanggang 22. Ayon naman kay Jesus Christ. Sa magandang balita Biblia, ipanalangin ninyo na ang inyong pagtakas ay huwag mapataon sa taglamig o sa araw ng pamamahinga. Pansinin po natin, ang hulang ito, ano yan? Sa Israel yan kasi may binabanggit na taglamig o araw ng pamamahinga. Hindi sa Pilipinas yan. Wala naman taglamig sa Pilipinas Tama po ba? Tama po ba? O tapos yung araw ng pamamahinga, yung Sabat, yan po yung nakaugnay sa Israel. O ngayon, ano sabi ngayon? 21. Sapagkat sa panahong iyon, ang mga tao'y magdaranas ng matinding kapighatiang hindi pa nararanasan mula ng likhain ng sanglibutan hanggang sa ngayon at hindi na mararanasan pa kahit kailan. Tuloy. Sa katunayan, kung hindi pa ikliin ng Diyos ang panahong iyon, walang taong maliligtas. Ngunit alang-alang sa mga hinirang ng Diyos, paiikliin ng panahong iyon. O ano po yung hinuhulaan na matinding kahirapan, matinding kapighatian na para sa Israel? Hindi po ba yan ang Great Tribulation? Malaking kapighatian. Tama po ba? Hello, yung ating mga kasama. Ano ang dapat nating maunawaan? Dahil sa ginawa ng mga lahing Israelita, na itakwil si Jesus Christ, tanggihan nila. Di ba si Jesus Christ, siya po'y pinatay. Napako sa krus, tama po ba? Yung ginawa nila na yon, meron silang meron po yung magiging bunga sa kanila. Ano po yung magiging resulta nung pagtanggi nila kay Jesus Christ? Pagdating pala ng Great Tribulation, mga magulang at mga kaibigan, ito mangyayari sa Great Tribulation, malaking kapighatian. 2/3 ng populasyon ng mga lahing Israelita malilipol. 1/3 lamang po ang maliligtas. Sila ang magiging survivor. Amen. Amen po ba? Kasi pag pinag-aralan natin yung Great Tribulation, nandyan po yung mga kahindik-hindik, kakilakilabot na mga pangyayari, mga supernatural na mga pangyayari. Nagkakaintindihan po ba tayo? Tapos sa panahon ng malaking kapighatian, nandyan naman yung Antikristo, naghahari at pinapatay naman yung mga ayaw na magpasakop sa kanya, yung ayaw tumanggap ng tanda, tatak ng Antikristo. Hello!
Nagkakaintindihan po ba tayo mga magulang at mga kaibigan? Yung binabanggit po na ikatlong bahagi, sila po yung mga makakasurvive diyan po sa Great Tribulation na yan. Sila mapapatunayan talagang sa Diyos. Sila yung mga talagang mga tapat sa Panginoong Hesukristo. Hindi sila po sumunod, nagpasakop sa Antikristo, tumanggap ng tatak ng Antikristo. Sa ibang termino po, yung binabanggit po rito na ikatlong bahagi na makakaligtas po dyan sa malaking kapigatian. O sino po sila? Ano tawag sa kanila? Sa isang talata po ng Isaias 10:20 hanggang 23. Basahin ko po Ito yung tawag dyan sa mga makakaligtas, sa mga survivor. Isaias 10:20 hanggang 23. At mangyayari sa araw na yaon na ang nalabi sa Israel at ang nangakatanan sa sangbahayan ni Jacob, hindi natitiwala pa uli sa kanya na sumakit sa kanila, kundi titiwala sa Panginoon, sa banal ng Israel, sa katotohanan. Sa araw na po na yaon, sa panahon ng malaking kapighatian, ang Israel po ang kanyang magiging pagtitiwala sa Panginoon, sa banal ng Israel, sa katotohanan. Kasi po sa ngayon, ang Israel, ang kanyang inaasahan po ay ang bansang Amerika. Hello? Pag-aralan nyo po ngayon sa nangyayari. Maliit na bansa ang Israel, tama po. Ngayon, maraming nag-iinteres sa bansang Israel. Ngayon, hindi siya magalaw ng mga bansang interesado sa kanya. Bakit? Sa proteksyon na ibinibigay ng Amerika. Pero darating pala ang araw, sa malaking kapigatian, ang Amerika hindi magiging protector ng Israel. Hindi na kayang ipagtanggol ng Amerika ang Israel. Kaya itong mga Israelitang hinuhulaan, titiwala na sa Panginoon, kay Jesus Christ, sa panahon ng malaking kapighatian. Ngayon, may binabanggit po rito na nalabi sa Israel, nakatanan sa sangbahayan ni Jacob. Ano mangyayari? Tuloy pa natin ang basa. Isang nalabi ay manunumbalik sa makapidbagayang nalabi sa Jacob, sa makapangyarihang Diyos. Tuloy. Sapagkat bagaman ang iyong bayang Israel ay magiging parang buhangin sa dagat, ang isang nalabi lamang sa kanila ang manunumbalik. Ang pagkalipol ay naipasya na magtataglay ng katwiran. Tuloy. Sapagkat ang kagibaan at ang ipinasya gagawin ng Panginoon ng mga hukbo sa gitna ng buong lupa. Yun pong binabanggit na 1/3. Sila pala yung binabanggit dito na labi. Remnant. Sila pong mga manunumbalik at maliligtas sa Great Tribulation. Sila po yung mga natira, mga remnant ng Israel na magiging survivor sa Great Tribulation. Amen. Basahin ko po sa magandang balita Biblia ang Isaias 10:20 hanggang 23. Sa araw na iyon, ang matitira sa bansang Israel at Huda ay hindi naaasa sa mga nagpahirap sa kanila. Kay Yahweh lamang, sa banal na Diyos ng Israel, sila mananalig ng buong katapatan. Ang mga natira sa sambahayan ni Jacob ay magbabalik sa Diyos na makapangyarihan. Sapagkat kung sindami man ng buhangin sa dagat ang mga Israelita, ilan lamang ang makakabalik. Nakatakda na ang pagwasak sa iyo ayon sa nararapat. Sa takdang panahon, ang buong bansa ay wawakasan ni Yahweh, ang makapangyarihang Panginoon. Kaya dito po, mga magulang at mga kaibigan, lalo yung mga kapatid,
sa grupong Ang Dating Daan, bigyan nyo po ng pansin itong ating tinatalakay ngayon. Pag-aralan nyo po, yun bang inyong mga nadinig kay Brother Eling mga paliwanag, biblical ba o galing sa kanyang sariling isip? Para ilapat doon sa grupong inumpisahan ni Brother Eli, para magkaroon lamang ng pagbabatayang hula na di umano ay natupad sa kanilang grupo. Ginamit ni Brother Eli yung iglesyang pinangasiwaan ni Nicolas Perez. Pero sa Biblia at sa pangyayari, hindi po pwedeng lumapat Tama po ba? Hindi pwedeng lumapat kasi ang hula nakapatungkol sa Israel. At mangyayari sa panahon ng malaking kapighatian. 2/3 ng populasyon ng Israel malilipol, mamamatay. 1/3 lamang po ang makakasurvive doon sa Great Tribulation. Amen. Amen po ba? O ngayon, yung mga makakasurvive sa Great Tribulation, yung tinatawag na mga nalabi o mga remnant, ano ngayon ang gagawin nila dahil sila po'y nakasurvive sa Great Tribulation? Basa, Jeremias 30:19. Ito po nakasulat. At mula sa kanila, magmumula ang pagpapasalamat at ang tinig ng nagsasaya, at aking pararamihin sila, at sila hindi magiging kaunti. Aking ding luluwalhatiin sila, at sila hindi magiging maliit. Hello? Kayo po ba'y nakakasunod pa, mga magulang at mga kaibigan? Yun ho bang mga pangyayari na pagdudugtong-dugtong nyo na? Pagkatapos na sila po'y makaranas ng Great Tribulation, yung mga tapat na mga Israelita, yung mga sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, dahil sila po'y nakasurvive, survivor sila ng Great Tribulation. Ano gagawin ng mga nakaligtas sa Great Tribulation? Mula sa kanila, magmumula ang pagpapasalamat at ang tinig ng nagsasaya. Ito na gagawin nila. Sila po'y magpapasalamat sa Diyos, magsasaya na kasi tapos na ang malaking kapighatian. Amen? Tapos ano gagawin ng Diyos? Aking pararamihin sila at sila hindi magiging kaunti. Yung natira po, nalabi, na mga survivor, pararamihin ng Diyos kasi nalipol na yung 2/3 ng populasyon ng Israel. Amen. Yung mga nasa YouTube, sana sumagot. At yung mga narito sa Facebook, sumagot din. Para alam ni Brother Willie kung pwede ko nang iwan yung talata dahil naintindihan yun na. Ito po ginagamit ni Brother Eli sa kanilang grupo. Mula sa kanila magmumula ang pagpapasalamat at ang tinig ng nagsasaya. Aking pararamihin sila at sila hindi magiging kaunti. Tinanong agad, Sister Los, marami na ba tayo ngayon? Opo, Brad Eli, marami na po tayo ngayon. Marami na po tayo ngayon, hindi po kagaya noon na tayo po kakaunti lang. Natutupad ka sa atin, Sister Los. Ang hula na yan na aking pararamihin sila hindi magiging kaunti. Ang ginagamit kasi ni Brother Eli, exegesis, yung sarili niyang paliwanag galing sa isip. Si Brother Willie, ano ginagamit? Exegesis. Yung nasa Biblia. Ano ba mas gusto ninyo? Yung nasa Biblia na paliwanag o galing sa sariling isip na paliwanag? Yung mga kapatid natin sa Ang Dating Daan. Ano ang mas gusto ninyo? Yung paliwanag galing sa Biblia o yung paliwanag galing sa sariling isip noong nagbabasa? Itong mga survivor,
ng Great Tribulation, yung remnant, yung mga nanatiling tapat kay Jesus Christ, hindi nagpasakop sa Antichrist. Ito ang mangyayari. Mula sa kanila magmumula ang pagpapasalamat at ang tinig ng nagsasaya. Aking pararamihin sila at sila'y hindi magiging kaunti. O sino po ba ang pinangakuan ng Diyos na pararamihin niya? Yung grupo ba ni Brother Eli na yan? O basahin natin, Henesis 22:17. Ito pangako ng Diyos kay Abraham. At nasa pagpapala ay pagpapalain kita. At sa pagpaparami, pararamihin ko ang iyong binhi na gaya ng mga bituin sa langit at gaya ng mga buhangin sa baybayin ng dagat. Ano po pangako ng Diyos kay Abraham? Pangako ng Diyos kay Abraham, yung kanyang binhi, pararamihin niya. Sindami ng bituin sa langit, sindami ng buhangin sa baybayin ng dagat. Maliwanag po ba yan? Hello? Yung mga kasama po natin ngayong umaga. Yan ho bang Zacarias 13:8-9? Nauunawaan na po natin ngayon. Hindi po ito natupad sa iglesia ng Diyos na pinangasiwaan ni Nicolas Perez mula 1936 hanggang 1975. Nagkakaintindihan po ba tayo? At hindi rin po natupad sa grupo ni Brother Eli yung sinasabing ikatlong bahagi na dadalisayin sa apoy. Future event pa po ito dahil ang tinutukoy po na apoy yung kahirapan na kung saan susubukin ang Israel. Dadanasin nila yung kahirapan, yun pong matinding kapighatian. Yun po yung ating gustong ipapansin sa mga narito. Yung mga gustong magtanong sa akin, welcome. Ang inyong mga tanong, ilagay nyo po sa video nang makita po kayo, makilala. Kung meron kayong gustong batiin, pwede naman po yan. Yung mga gustong magtanong po sa akin. O ngayon, ito pong binasa natin, ang may pangako ng Panginoong Diyos na pararamihin, ito po yung lahi ni Abraham. Kasi si Abraham, pinanganak po niya si Isaac. Tama po. Tapos si Isaac, ayon, naging anak naman ni Isaac itong si Jacob na siyang Israel. Tama po ba? Tama po ba? Yan namang Israel, yan po'y dumami ng dumami. Tama po ba? Nakita nga yan sa Egypt Napakabilis dumami ng dumami Nagkakaintindihan po ba tayo? Tapos, dahil may pangako ang Diyos kay Abraham na pararamihin yung kanyang binhi, hindi ba si Hitler, sinubukan ng burahin ng lahi ng mga Hudyo? Hindi siya nagtagumpay Tama po ba? Bakit? Kasi may pangako ang Diyos dyan. Kahit ang Antikristo, hindi rin magtatagumpay na malipol niya yung mga lahing Hudyo na yan. Nagkakaintindihan po ba? Bakit? Kasi ang pangako ng Diyos tapat siya ron Pinangako ng Diyos, pararamihin niya yung binhi ni Abraham na yan. Kaya itong ating mga kasama, sana ang paksang ito ay makatulong sa inyo para kayo po'y makapagpasya na. Matagal na panahon pala tayo ikang pinaasa ni Brother Eli na may hulang natupad sa atin samantalang sa Biblia at sa pangyayari hindi naman pala lumalapat.
Siguro makakatulong po ito para kayo makapagpasya na iwan nyo po yung maling paniniwala na yan. Lalo kayo ngayon, ang inyong taga-akay nagsabi na, parang boksingerong hindi pa napapasok sa loob ng ring, naghahagis na ng white towel. Sumurrender agad. Paano kaya yung kanilang mass indoctrination bukas, ano? Ayaw. Yung mga unheard truth hindi ko pwedeng anuhin yan. Huwag nyo na akong usigin dyan. Huwag nyo akong pigain sa unheard truth. Doon ako sa heard truth. Kaya sabi ko, heard truth. Di mag-Bible exposition ka na. Ikaw sa mass indoctrination, ikaw na rin na sumalang kasi heard truth naman yan Nadidig mo kay Brother Eli yan ngayon, ang punto ko ganito, after po ng Great Tribulation, magpapasalamat po itong mga survivor ng Great Tribulation at sila naman ipaparamihin ng Diyos kasi after po ng Great Tribulation, mga magulang, mga kaibigan, papasok na po yung 1,000 taon ng paghahari ni Jesus Christ. Kaya sa 1,000 years po, dadami ng dadami yan pararamihin ng Diyos yung binhi ni Abraham, yung mga lahing Hudyo. Ngayon, magpapasalamat sila after Great Tribulation. Ang tanong, saan gagawin yung pagpapasalamat? Kasi yung Jeremias 30:19, ina-apply ni Brother Eli sa kanilang grupo sa Apalit, Pampanga. Tama po ba? Kung magpapasalamat ang mga survivors na mga tapat na mga lahing Hudyo, mga lahing Israelita sa Panginoong Hesukristo, saan gagawin yung pagpapasalamat na yan? O huling talata, babasahin ko po para maihabol yung mga prayer request. Isaias 24:14-15, magandang balita, Biblia. Silang nakaligtas ay aawit dahil sa kagalakan, mula sa kanluran ay kanilang dadakilain si Yahweh. 15, pupurihin siya doon sa silangan at ipagbubunyi ang pangalan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, sa baybayin ng dagat. Saan po magaganap ang pagpapasalamat na gagawin ng mga survivors ng mga lahing Hudyo after ng Great Tribulation? Balikan natin ang Isaiah 24:14-15. Silang nakaligtas sa Great Tribulation ay aawit dahil sa kagalakan. Pagpapasalamat po yan. Mula sa kanluran. Kanluran ng alin? Kanluran ng alin? Kanluran ng Israel. Para alam niyo direksyon. Mula sa kanluran ay kanilang dadakilain si Yahweh. Tapos, pupurihin siya doon sa silangan at ipagbubunyi ang pangalan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, sa baybayin ng dagat. Yung pagpapasalamat gagawin niya ng mga lahing Israelita sa dakong kanluran, sa dakong silangan ng Israel. At yan po'y sa baybayin ng dagat ng Israel. Dapat laging kadugtong yung Israel. Kasi, bakit ko po binasa sa magandang balita Biblia? Kasi, dito po sa malalim na salin sa Tagalog, iba ang binibigay ditong paliwanag ni Brother Eli 24:15 ng Isaias. Kaya luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatwid bagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Pag ginamit na po yung mga pulo ng dagat, Pilipinas po yun. Para yung mga tao po ay mahikayat, lalo yung mga Pilipino sa Pilipinas, nabasa po yung mga pulo ng dagat, Pilipinas ang aplikasyon. Sa tamang salin po ay baybayin ng dagat.
coastland. Nagkakaintindihan po ba tayo? Sa Israel po, maraming dagat. Tama po ba? Sumubok nga sila dyan, natutulan ako Napapalibutan ng dagat ang Israel. O inuulit ko, tutulan nyo. Napapalibutan ng dagat ang Israel. Sumubok sila, kaya lang nangayaw Bakit? Kasi napatunayan ko may 4 na dagat nakapalibot sa Israel. Hindi na nga sila umibo dyan Nagkakaintindihan po. Pag tumutol sila, dililito ko yung mga dagat na binabanggit ko. Reserva muna, Brother Jacob Santos. Huwag mo munang ililitaw. Noong mga 2011 alam ko si Sunny pumunta pa roon sa dagat Ano raw? Ito ika ang dagat. Nako sige. Subuk-subukan nyo kung kaya nyong lumitaw ngayon. Sa bagay, nung buhay si Brother Eli, nagtago na kayo Ngayon pa kayo lilitaw. Nagkakaintindihan po ba tayo? Pinakikita po na itong mga survivor sa Great Tribulation, 2 direksyon sila matatagpuan sa Israel. Merong nasa kanluran, meron namang nasa silangan. Ngayon, ano gagawin nila dahil sila nakaligtas? Magpapasalamat sila. Ngayon, makikita natin yung pagpapasalamat na gagawin nila sa mga baybayin ng dagat ng Israel. Kaya, yan ang ginamit kong salin para maliwanag na agad kasi doon sa matandang salin ng Biblia mga pulo ng dagat. Kaya naipapasok pa ni Brother Eli na Pilipinas yan Pilipinas, matuwa ka, narito ang dating iglesia, kaligtasan sa lahat na, dito tayo magsama-sama. O Diyos ng Israel, aming Diyos sa Pilipinas. Naalala ko yung mga awit na yan. Ayan, nailatag ko na po, mga magulang at mga kaibigan, sa mga kapatid na open-minded, mga bukas isip, sa ang dating daan. Sige po, iniiwan ko na po sa inyo yan. At kayo na po ang magpasya. Kayo po ba ay gusto nyo talagang akayin sa katotohanan? Umamili na kayo. Si Mr. Daniel Rason ba'y kaya pa kayong akayin sa katotohanan, sa pagtatapat? Maliwanag naman ang aking kondisyones sa kanya. Ipagtapat niya ang tunay na dahilan ng kamatayan ni Brother Eli Soriano at ipagtapat din niya paano na yung $80 million na mga assets, mga ari-ari ang naiwanan ni Brother Eli Soriano. Kailangan liwanagin muna yan ni Mr. Daniel Rason. Hanggat siya po'y tahimik dyan at hindi niya kinikibu yan, mga kapatid, mag-isip-isip kayo. Kasi gusto mangyari ni Mr. Rason, ituloy ang gawaing naiwan, ipagpatuloy ang mga proyekto, suportahan ninyo. Sa inyo pa rin hihingin para maituloy po yung TV station, radio station. Sa inyong mga miyembro, kukunin yan yung panggastos yung kanyang mga libreng sakay, libreng gamutan, libreng paaral. Sa inyo kukunin merong $80 million na naiwan si Brother Eli. Naman! Tama po ba? Pwede bang pababayaan nyo na lang na ipagpapatuloy na walang transparency? Si Mr. Rason? Papayag po ba kayo na ang aakay sa inyo simpleng katanungan lang hindi kayang sagutin?
Ano tunay na dahilan kaya namatay si Brother Eli? Di sagutin niya. Tapos, ano naman ang tungkol dyan sa mga properties na yan na naiwan ni Brother Eli? $80 million, 4 billion pesos. Abi, kung talagang sila'y para sa pagtulong, ang daming mahihirap dyan sa ang dating daan, di paghati-hatiin niya ni Mr. Rason. Tama po ba? O tapos yung iba'y gamitin para dyan sa mga sinasabi nilang mga proyektong naiwan. Huwag nang humingi sa mga miyembro ngayon, panahon ng pandemya. Tama po ba? Tama po ba? Pandemic ngayon marami nga walang trabaho, maraming nagsarang negosyo O yan lamang po yung aking gustong ipapansin O ngayon, yung mga prayer request, ihabol natin. Yung mga kanina pa po nagme-message ng kanilang prayer request. Yan po ang ating paksa at nawa nakatulong po sa maraming mga kapatid sa ang dating daan itong ating ipinaglingkod na paksa. Sige po sa YouTube, gandang umaga po. Kung magkakaroon po ng pagkakataon, pwede po magpa-pray over sa aking mata na lumalabo kasi sa trabaho, pagpipinta. Sana magamit ko pang aking mata. Ano po ang buong pangalan nito? Rolando Tabiong. Opo, kilala ko po sa pangalan. Sige po, para po sa inyong mga mata, patungan po ng inyong kamay, kapatid na Rolando Tabiong, at sa pananampalataya po, sumampalataya po kayo na kayang ipagkaloob ng Panginoong Hesus na maging malinaw ang inyong mga mata. Sa pangalan ni Hesus, inuutusan malabong paningin ay umalis sa mga mata ni Rolando Tabiong. Sa pangalan ni Hesus, sa dugo ni Hesus, ipagkaloob na dumaloy ang kagalingan sa mga mata ni Rolando Tabiong. Ipagkaloob ang malinaw na paningin sa mga mata ni Rolando Tabiong. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Okay po, Brother Rolando Tabiong, sabihan lamang po ako paki-update ako kung ano po ang nangyari na. May improvement po ba sa inyong mga mata? Sino pa yung merong mga prayer request? Sige po, hanggang alas 12 po tayo ng tanghali. Habol po natin. Kay Brando Cortez, paki-pray naman liver ailment ko at COPD. Thanks, Brother Willie. Ano kaya yung COPD? Brother Jacob, sabi ko naman sa inyo, hanggat maaari ay gawing maliwanag kung ano po yung mga prayer request. Wag ho tayong mahiya na sabihin kung ano po yung ating mga prayer request. COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Hakit ni Dolphy. Sige po, pag-pray po natin. Pakiano mo nga itong inihabol. Yung inihabol na ito. Sa pangalan ni Jesus, inuutusan liver ailment, chronic obstructive pulmonary disease. Inuutusan umalis sa katawan ni Brando Cortez. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, lubos na kagalingan ay padaluyin sa buong katawan ni Brando Cortez. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Ipagkaloob ang kagalingan sa kanyang liver at sa kanyang lungs. Be healed, be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Okay po, meron pa po ba dyan na mga prayer requests? Meron pa ba? Wala na. Okay po, ito pong ating paksa na tinalakay sa umaga pong ito. Meron pa po itong kasunod. Sunod natin yung isa pang paksa
na request din po ng mga kapatid sa Ang Dating Daan, yung tungkol po doon sa prinsipe at puno, yung Jeremias 30:21. Kasi ginagamit po itong hula na natupad daw sa mga leader diyan po sa grupong Ang Dating Daan. Yung paksa natin para po sa darating na linggo, YouTube 30, Facebook 60. Ano po yung aantabayanan pong paksa ng mga kapatid sa Ang Dating Daan sa darating na linggo, 28, huling linggo na po, ang tinutukoy na prinsipe at puno na palalapitin ng Panginoong Diyos sa Kanya na hinulaan ni Propeta Jeremias ayon sa Biblia. Yan po yung paksa naman sa darating na linggo. Kasi ito yung kahalalan noong mga leader sa grupong Ang Dating Daan. Sa paliwanag ni Brother Eli, dahil sila'y mga ipinanganak sa iglesia, babasahin natin yung Jeremias 30:21. Basahin ko po muna. Na nung bigyan ito ng paliwanag ni Brother Eli, ganito. Jeremias 30:21. At ang kanilang prinsipe ay magiging isa sa kanila, at ang kanilang puno ay magmumula sa gitna nila, at aking palalapitin siya at siya'y lalapit sa akin. Sa paliwanag ni Brad Eli, sila po noong kanyang pamangkin yan, si Mr. Soriano at si Mr. Rason, dalawang nangangasiwa sa iglesia, sa bayan ng Diyos, dalawa nangangasiwa. Totoo ba yun? Kasi pinagtigisahan nila ito ang prinsipe, si Mr. Rason. Ang puno, si Mr. Soriano. Kasi yun daw prinsipe, Rauzon sa Hebrew. Nadinig ko yan Rauzon. Totoo bang dalawa yan yung tinutukoy dyan at silang magtsuhin ang tinutukoy sa hula ng Propeta Jeremias? Yan ang ating isusunod na paksa sa darating na linggo kung loloobin ng Panginoong Diyos. Yung mga may katanungan po, pwede po nating sagutin sa ating Martes at Huwebes na Bible program. Mag-send lamang po kayo ng inyong video. Maikling video lang. Yung tanong po ninyo, magpakilala kayo, pwede rin kayong bumati. Tumatanggap po tayo ng mga katanungan mula sa video nung mga gusto pong makapagtanong sa ating programa. Kaya natin ginagawa sa video kasi alam naman natin yung kayang gawin noong mga fanatics, yung mga pumapasok sa programa kung ano-ano ang ginagawang panggugulo. Lalo pag bubuksan ko po yung programa, maglalagay tayo rito ng open line. Nako po, lalong mahirap awatin yung mga yan. Kaya ito na lamang po para sa kaayusan ng programa, yung mga gusto pong magtanong, magpadala ng video, maikling video, at kayo po ay magtanong. Kung gusto niyo pong bumati rin, pwede rin naman. Yan po ay tuwing Martes at Huwebes ng alas 9 ng gabi. Bibigyan po natin ng pagkakataon ang inyong mga katanungan. Samantala, sa umaga pong ito, tayo po ay nagtatapos na po sa ating Bible program. Ayan, bago po tayo mag alas 12 ng tanghali, nakatapos po itong ating paksang ito. Nawa ang paksang ito'y makatulong po sa marami sa atin. Lalo po sa mga kapatid dyan po sa grupong Ang Dating Daan. Lalo ngayon ang inyong taga-akay ayaw talagang panindigan yung kanyang pagiging mangangaral at ang mas mahalaga sa kanya'y karir. Mag-isip-isip po kayo kung kayo po ba'y magpapaakay pa sa isang taga-akay na hindi kayo kayang pagtapatan at hindi kayang magsabi sa inyo ng katotohanan.
Paalam na po sa lahat ng ating mga nakasama ngayong umaga. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. Magandang araw po sa ating lahat.